Mamatay ka na sana. Iyan ang huling salitang narinig ni Maya habang nag-aagaw buhay siya sa mesa ng operasyon. Habang nilalabanan niya ang dilim para sa kanyang kambal, ang asawang si Ricardo at biyanang si Doña Remedios ay nagpaplano na para sa kanyang libing at sa kanyang mana. Itinuring siyang basura, isang kasangkapan lamang na tapos na ang gamit, ngunit nagkamali sila. Sa tulong ni Dr. Admi, ang kamatayan ay naging muling pagsilang. Ngayong dilat na ang kanyang mga mata sa katotohanan, sino ang unang makakatikim ng kanyang paghihiganti? Mabubura ba ng yaman ang dugong nasa kanilang mga kamay? Mamatay ka na sana, Maya. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paghinga dahil mas mahal pa ang kuryenteng kinokonsumo ng makinang yan kaysa sa halaga ng buhay mo. Ang boses na yon, ang malamig at walang pusong tinig ni Doña Remedios, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Maya. Gustong isigaw ni Maya ang sakit, gustong kumurap ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang gawa sa yelo. Nakaratay siya sa malamig na kama ng intensive care unit. Ang kanyang tiyan ay mahapdi pa mula sa pagkakahati ng balat upang ilabas ang dalawang anghel na halos ikamatay niya. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang kanyang mga kamay na nanginginig sa loob ng kanyang diwa ay pilit na naggagalugad. Hinahanap ang init ng mga sanggol na binitbit niya ng 9 na buwan ng buong ingat at pagmamahal. Isang sakripisyong tila walang saysay sa harap ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ricardo, pirmahan mo na ang mga dokumentong ito habang hindi pa siya tuluyang binabawian ng buhay. Muling saad ng matanda, ang kalansing ng kanyang mga alahas ay naririnig ni Maya sa gitna ng katahimikan. Kapag nawala siya, ang mansyon at ang lahat ng naiwang yaman ng kanyang ama ay mapupunta sa atin. Ito ang bayad niya sa pagpapatira natin sa kanya sa ilalim ng ating bubong. Hinimlay ni Maya ang kanyang buong pag-asa sa kanyang asawa. Ricardo, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang lalaking pinagdaanan niya ng hirap at pagod para lamang mabigyan ng tagapagmana. Inaasahan niyang marinig ang pagtatanggol nito, ang pag-iyak nito, o kahit man lang ang paghawak sa kanyang nanlalamig na kamay. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng silid na sinundan ng tunog ng pluma na mabilis na sumusulat sa papel. Sigurado ka ba rito, Ma? Paano kung magising pa siya? Ang tanong ni Ricardo ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puno ng takot na baka mabulilyaso ang kanilang plano. Walang pag-ibig sa boses na yon, tanging ang tuyot na tunog ng kasakiman. Hindi na siya magigising, sabi ng doktor. Milagro na lang ang kailangan. At sa pamilyang ito, hindi tayo naniniwala sa milagro, kundi sa praktikal na paraan. Sa bawat salitang binitawan nila, tila unti-unting nadudurog ang puso ni Maya, nagiging pinong alikabok na tinatangay ng hangin sa loob ng kanyang dibdib. Ang hapdi ng operasyon sa kanyang tiyan ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang humikbi, ngunit kahit isang patak ng luha ay hindi makalabas sa kanyang mga matang nakapikit. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila disyerto at ang bawat tibok ng kanyang puso na nakikita sa monitor ay tila isang pagsusumamo na nais nang tumigil. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa gitna ng karagatan, habang ang mga taong dapat ay magliligtas sa kanya ay siya pang nagpapatong ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Bawat sakripisyo niya, bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa hirap ng pagdadalang tao, bawat pagtitiis sa panglalait ni Doña Remedios noong siya ay malakas pa, lahat ng yon ay itinapon na parang basurang walang halaga. Ang pagmamahal na ibinigay niya ng buong buo ay sinuklian ng isang mabilis na pirma sa papel na nagtatakda ng kanyang katapusan. Tila ba ang buong mundo ay nagdilim ng lalo para kay Maya. Sa gitna ng kawalan,
Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagmamahal? Ganito ba kadali para sa kanila na naibaon ako sa limot habang ang aking mga anak ay wala pang malay sa kalupitan ng kanilang sariling dugo? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, ang tanging nagbibigay ng buhay ay ang regular na pag-akyat at pagbaba ng luntiang guhit sa monitor. Isang mekanikal na paalala na ang puso ni Maya ay pilit pang kumakapit sa kakarampot na pag-asa. Ang hangin sa loob ng ICU ay amoy gamot at kamatayan, ngunit para kay Maya, ang mas masangsang ay ang amoy ng kataksilang iniwan ng kanyang asawa at biyanan bago sila lumabas ng silid. Bumukas ang pinto sa isang banayad na pagtulak, hindi tulad ng marahas na pagpasok ni Doña Remedios kanina. Ang mga hakbang na papalapit ay mabibigat ngunit maingat. Tila bawat tapak sa makintab na sahig ay may dalang respeto sa namamayaning katahimikan. Ito si Dr. Admi. Sa likod ng kanyang mga pagod na mata at puting Amerikana ay ang isang lalaking hindi lamang nakikita ang isang pasyente, kundi isang buhay na pilit na ninanakaw ng tadhana. Lumapit ang doktor sa gilid ng kama ni Maya. Inayos niya ang telang nakatakip sa balikat ng babae. Isang maliit na kilos na puno ng pagkalinga na matagal nang hindi naramdaman ni Maya mula sa kanyang sariling asawa. Sinuri ni Dr. Admi ang mga tubo at dextrose. Ang kanyang mga daliri ay mabilis ngunit magaan. Maya, alam kong naririnig mo ako. Mahinang bulong ni Dr. Admi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw na nararamdaman ni Maya. Huwag kang bibitiw. Ang mga anak mo, kailangan kanila. Sa kabilang dulo ng pasilyo, lampas sa makapal na pader ng silid, isang mahinang iyak ang umabot sa pandinig ni Maya. Hindi iyon guni-guni. Ito ang sabay na pag-uha ng kanyang kambal na sina Dalisay at Esperanza mula sa nursery. Ang bawat iyak ng mga sanggol ay tila isang malakas na hila sa kanyang kaluluwa. Pilit siyang ibinabalik mula sa madilim na kailaliman kung saan nais siyang ibaon ng kanyang biyanan. Ang iyak na yon ay puno ng pangungulila, isang tawag ng pag-ibig na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ramdam ni Maya ang pagnanais na bumangon, ang pagnanais na yakapin ang kanyang mga anak at ilayo sila sa mga lobong nagbabalat kayo sa labas. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo. Sa loob ng kanyang isipan, nagsusumamo siya kay Dr. Admi. Tulungan mo ako, doktor. Huwag mo akong hayaang mamatay dito. Tila narinig ni Dr. Admi ang hindi binigkas na panalangin ni Maya. Huminto ang doktor at tinitigan ang mukha ng pasyente. Nakita niya ang isang maliit na panginginig sa gilid ng mga mata ni Maya, isang senyales na ang diwa nito ay gising at naglalakbay sa gitna ng unos. Maraming gustong sumuko ka na, Maya. Patuloy ng doktor habang tinitingnan ang chart ng gamot. Nakausap ko ang asawa mo sa labas. Nagtatanong na siya kung kailan ka ititigil sa mga machine. Pero hanggat ako ang doktor mo, hindi ko hahayaang mangyari iyon. May laban ka pa at sasamahan kita. Isang sandali ng katahimikan ang namayani kung saan ang isang estranghero ay naging mas pamilya pa kaysa sa mga taong may dala ng kanyang apelyido. Kinuha ni Dr. Admi ang isang maliit na bulak at dahan-dahang pinunasan ang tuyot na labi ni Maya ng tubig. Ang haplos na yon ay hindi lamang paglilinis, kundi isang pangako ng proteksyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Nang lumabas si Dr. Admi upang tingnan ang ibang pasyente, ang ilaw sa pasilyo ay bahagyang kumurap. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa maliit na salamin ng pinto ng ICU. Ang pinto ay bumukas nang walang tunog at isang figurang nakasuot ng itim ang lumapit sa kama ni Maya. Walang salita, walang boses. Dahan-dahan, ang isang kamay na nakasuot ng guwantes
ay dumapo sa regulator ng oxygen tank ni Maya. Ang malamig na daliri nito ay nagsimulang puyutin ang pihitan. Unti-unting binabawasan ang hanging dumadaloy sa mga baga ng babaeng wala namang kalaban-laban. Sa gitna ng madilim na silid, naramdaman ni Maya ang mabigat na paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay naging mahirap, na para bang may di nakikitang puwersang unti-unting kumikitil sa kanyang lakas. Naging hindi maayos ang galaw ng lunti ang linya sa monitor, habang ang sunod-sunod nitong tunog ay lalong nagiging mabilis at nakakaalarma. Sa gitna ng kanyang panghihina, iisang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Sino ang taong gustong magdala sa kanya sa kapahamakan sa kalaliman ng gabi? At darating pa kaya ang tulong bago tuluyang mawala ang natitira niyang lakas? Ang hangin na kanina ay sapat para sa nanghihinang baga ni Maya ay biglang naging mailap. Ramdam niya ang bawat segundo ng pagkaubos ng hanging nagmumula sa makina. Tila ba ang kanyang dibdib ay pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang mabilis na pagtibok ng monitor. Hindi na ito isang payapang ritmo, kundi isang hiyaw ng saklolo na tanging ang mga kagamitang medikal lamang ang nakakarinig. Bumukas ang pinto ng ICU ng mabilis. Ang tunog ng mga gomang sapatos na mabilis na tumatama sa sahig ay nagpahiwatig ng pagdating ng tulong. Ito si Nurse Elena, ang batang nurse na may malambot na puso para sa mga pasyenteng tila tinalikuran na ng mundo. Diyos ko, bakit bumaba ang oxygen level? Bulalas ni Elena. Agad niyang tiningnan ng regulator at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang halos nakasara na ito. Sa isang mabilis na pagpihit, ibinalik niya ang daloy ng hangin. Isang malalim at gahas na hininga ang tila pumasok sa katawan ni Maya, kahit na hindi niya ito maipakita sa labo. Ang lamig ng oxygen ay muling humaplos sa kanyang lalamunan. Unti-unting ibinabalik ang kanyang malay mula sa bingit ng kawalan. Ngunit sa likod ng pasasalamat, naroon ang matinding takot. Alam ni Maya na ang aninong nakita niya kanina ay hindi isang panaginip. May pumatay sa kanya sa loob mismo ng silid na dapat ay ligtas siya. Habang inaayos ni Elena ang mga kable, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa gilid ng monitor, may isang mahabang hibla ng buhok, kulay ginto, at may amoy ng mamahaling pabango na masyadong matapang para sa isang ospital. Hindi ito buhok ni Maya, at lalong hindi ito kay Elena. Samantala, sa madilim na pasilyo sa labas ng ICU, isang babaeng may matutulis na takong ang naglalakad papalayo. Ang kanyang boses, na tila musikang puno ng lason, ay narinig ni Maya nang bahagyang bumukas ang pinto dahil sa paglabas ni Elena upang kumuha ng bagong suwero. Ang tagal naman ng babaeng yan mamatay, Ricardo. Sabi mo, mabilis lang ang lahat. Reklamo ng babae. Ito si Bella, ang lihim na kasintahan ni Ricardo na matagal na niyang itinatago sa likod ng mga overtime sa trabaho. Huwag kang mainip, babe. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat ng ari-arian niya. Sagot ni Ricardo. Maririnig sa kanyang boses ang paghaplos niya sa braso ni Bella. Isang kilos ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya nagawa kay Maya habang ito ay naghihirap sa pagbubuntis. I can't wait to move into that mansion. Ang baho rito sa ospital, nakakasira ng aura. Maarteng dagdag ni Bella. Maririnig ang mahinang tawa ni Ricardo, isang tawang tila dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Maya. Sa loob ng kanyang katahimikan, naramdaman ni Maya ang isang bagong emosyon na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Hindi na ito luha, kundi isang nagbabagang uling na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ni na Ricardo at Bella ay tila panggatong sa kanyang pagnanais na mabuhay. Hindi niya hahayaang ang mansyong pinaghirapan ng kanyang ama ay maging pugad ng dalawang ahas na ito. Lumapit si Elena sa tabi ni Maya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay.
Huwag kang mag-alala, Mrs. Maya. Nararamdaman kong may mali rito. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Ang namagitan sa kanila nang mapansin ni Elena na may isang maliit na patak ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Maya. Isang patunay na ang kanyang pasyente ay hindi lamang humihinga, kundi nakikipaglaban. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa labas, muling nagbulungan sina Ricardo at Doña Remedios. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa deed of sale bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Ani Doña Remedios sa isang tinig na walang bakas ng pag-aalinlangan. At kung hindi siya pipirma, tayo ang gagawa ng paraan para magmukhang legal ang lahat. Ano ang gagawin ni Ricardo kung malaman niyang nagsisimula ng gumalaw ang diwa ni Maya? At hanggang kailan mapoprotektahan ni Elena at Dr. Admi ang isang pasyenteng tila hinatulan na ng sarili niyang pamilya? Ang pinakatahimik na sandali ay ang sandali bago ang pagputok ng isang malakas na unos. Para kay Maya, ang katahimikang iyon ay nagwakas nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang malawak at maliwanag na mundong inaasahan niya. Ito ay isang malabo at malamig na silid na puno ng mga anino. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paningin ay hindi na lamang nakakulong sa dilim. Nakikita na niya ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa ilalim ng malamig na ilaw ng ICU. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga pilikmata. Tila ba may mga bakal na nakakabit sa mga ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang kanyang mga anak. Ngunit isang matalas na boses sa loob ng kanyang isipan ang nagpatigil sa kanya. Huwag muna, Maya. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na ang kanyang pananahimik ang tanging sandata niya laban sa mga taong nagnanais siyang mawala. Bumukas ang pinto. Hindi ito ang maingat na hakbang ni Dr. Admi o ang mapagkalingang kilos ni Elena. Ang tunog ng mga yabag na ito ay may dalang pagmamalaki at kawalan ng galang. Narinig ni Maya ang mahinang tawanan, isang tawa na tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Tingnan mo siya, Ricardo. Mukha na siyang bangkay na binunutan ng kaluluwa, ani Bella. Naririnig ni Maya ang paglapit ng babae sa gilid ng kanyang kama. Naamoy niya ang matapang at nakahihilong pabango nito, ang parehong amoy na madalas niyang mapansin sa mga polo ni Ricardo nitong mga nakaraang buwan na palaging idinadahilan ng kanyang asawa na nagmula sa isang kliyente. Hayaan mo na siya, Bella. Ang mahalaga, kontrolado na natin ang sitwasyon. Sabi ni Mama, konting pirma na lang at legal na ang lahat. Sagot ni Ricardo. Naramdaman ni Maya ang pag-upo ni Ricardo sa dulo ng kanyang kama. Ngunit hindi ito upang hawakan ang kanyang paa sa pag-aalala, kundi upang magkaroon ng komportableng pwesto habang kausap ang kanyang kabit. Nang pait ang lumitaw ng maramdaman ni Maya ang paghaplos ni Ricardo sa kamay ni Bella. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang sariling nanlalamig na braso. Naririnig niya ang mahinang pag-usog ng tela, ang tunog ng kanilang paglalapit, at ang tila mapang-uyam na bulungan sa gitna ng silid na dapat ay sagrado para sa mga nag-aagaw buhay. Sa harap ng kanyang tila walang buhay na katawan, ang kanyang asawa ay nagbibigay ng pagmamahal sa ibang babae. Tila ba ang kanyang silid ay isang hotel at hindi isang ICU? Kailan mo ba ako dadalhin sa mansyon? Sawa na ako sa apartment ko, maktol ni Bella. Gusto ko doon sa master bedroom, iyong may malaking salamin. Soon, babe, kapag naayos na ang lahat ng papeles. Konting acting lang muna sa harap ng mga doktor para hindi tayo paghinalaan, sabi ni Ricardo na may halong pagyayabang. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa puso ni Maya. Gusto niyang bumangon at sampalin ang dalawa. Gusto niyang itaboy sila palabas ng kanyang buhay. Ngunit nanatili siyang estatwa. Pinigil niya ang kanyang paghinga, pinatigas ang kanyang kalooban.
Doon niya na-realize ang isang malupit na katotohanan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at buhay ay isang estranghero na may pusong bato. Dahan-dahang lumapit si Bella sa mukha ni Maya. Nararamdaman ni Maya ang mainit na hininga ng babae sa kanyang pisngi. Alam mo, Maya, kung naririnig mo man ako, salamat ha. Salamat sa pagpapatayo ng mansyong yon para sa amin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Ricardo. At baka pati na rin ang mga anak mo kung hindi sila masyadong maingay. Dahil sa matinding galit, isang hindi sinasadyang reaksyon ang lumabas sa katawan ni Maya. Ang kanyang kanang hintuturo ay bahagyang gumalaw. Isang maliit na kislot na tumama sa gilid ng puting kumot. Napatigil si Bella. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napaatras. Ricardo, nakita mo ba yon? Gumalaw ang daliri niya. Tila huminto ang mundo ni Maya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila sasabog sa kanyang dibdib. Lalapit ba si Ricardo upang suriin siya? Malalaman ba nila nagising na siya bago pa man siya makahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang sarili? Tumawa ng mahina si Ricardo, isang tunog na puno ng pangungutya na tila ba ang takot ni Bella ay isang malaking biro lamang sa kanya. Hallucination mo lang yan, babe, sabi ng doktor. Patay na ang mga nerve cells niyan. Baka naman hangin lang ang nakita mo o kaya ay pagod ka na. Huminga ng malalim si Bella. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kamay ni Maya. Siguro nga, masyado lang akong excited na matapos na ang lahat ng ito. Muling humalik si Ricardo sa pisngi ni Bella bago sila tuluyang lumabas ng silid. Iniiwan ang isang bakas ng lason at ang matapang na amoy ng pabango na tila lumalason sa hangin. Nang marinig ni Maya ang paglapat ng pinto, tila doon lamang siya nakahinga ng buo. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabilis ang tibok. Isang ligaw na kabog na narinig ni Dr. Admi nang pumasok siya ilang minuto matapos umalis ang dalawa. Agad na lumapit ang doktor sa monitor. Napansin niya ang abnormal na bilis ng heart rate ni Maya. Sinuri rin niya ang silid at agad na kumunot ang kanyang noo nang maamoy ang matapang na pabangong hindi nararapat sa isang sterile na kapaligiran. Tumingin siya sa mukha ni Maya at napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga pilikmata. Maya, alam kong gising ka. Mahinang bulong ni Dr. Admi. Hindi ito isang tanong kundi isang katiyakan. Huwag kang matakot sa akin. Nandito ako para protektahan ka. Sa loob ng ilang segundo nagtalo ang isip ni Maya. Maaari ba siyang magtiwala sa lalaking ito? O bahagi rin ba siya ng mundong nais siyang saktan? Ngunit nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Dr. Admi na dahan-dahang humawak sa kanyang pulso. Isang hawak na walang halong pagnanasa o kasakiman, kundi puno ng purong tungkulin at malasakit. Nagdesisyon siya. Dahan-dahang imulat ni Maya ang kanyang mga mata ng buo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paningin ay nakatutok sa mga mata ni Dr. Admi. Nakita niya roon ang isang lalaking may sariling sugat sa kaluluwa. Isang lalaking tila nakakaintindi sa pait ng pagtataksil. Ang namayani sa pagitan nila ng bahagyang higpitan ni Maya ang pagkakahawak sa daliri ng doktor. Isang tahimik na pagsusumamo, isang hiling ng kaligtasan. Bakit mo ako tinutulungan? Ang unang kaisipang nais niyang itanong, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi ay isang mahinang ungol. Dahil naranasan ko na ang mawalan, Maya, sagot ni Dr. Admi, tila nababasa ang nasa isip ng pasyente. Nawalan ako ng mahal sa buhay dahil sa kasakiman ng iba. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo at sa mga anak mo. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Maya na sa gitna ng unos, may isang maliit na isla siyang matitigilan. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na nabasag nang marinig nila ang matitigas na boses mula sa labas ng pinto. Si Doña Remedios iyon, kausap ang hospital administrator.
Masyadong mahal ang pananatili niya rito, sa ICU. Bulyaw ng matanda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ilipat niyo siya sa isang ordinaryong ward o kaya sa isang pasilidad sa probinsya. Hindi na siya gagaling, kaya bakit tayo magtatapon ng pera sa isang walang saysay na katawan? Sa gitna ng madilim na silid, naramdaman ni Maya ang mabigat na paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay naging mahirap na para bang may di nakikitang puwersang unti-unting kumikitil sa kanyang lakas. Naging hindi maayos ang galaw ng luntiang linya sa monitor, habang ang sunod-sunod nitong tunog ay lalong nagiging mabilis at nakakaalarma. Sa gitna ng kanyang panghihina, iisang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Sino ang taong gustong magdala sa kanya sa kapahamakan sa kalaliman ng gabi? At darating pa kaya ang tulong bago tuluyang mawala ang natitira niyang lakas? Paano mapipigilan ni Dr. Admi ang desisyon ng pamilya ni Maya kung ito ang may legal na kapangyarihan sa kanyang pangangalaga? At ano ang gagawin ni Maya kung pilitin siyang ilayo sa kanyang mga anak upang mabulok sa isang madilim na sulok ng mundo? Ang banta ni Doña Remedios ay tila isang madilim na ulap na lumalapit upang lamunin ang natitirang liwanag sa buhay ni Maya. Sa loob ng ICU, ramdam ni Maya ang tensyon sa bawat galaw ni Dr. Admi. Alam niya at alam din ng doktor na ang paglipat sa kanya sa isang malayong pasilidad ay katumbas na ng pagpirma sa kanyang sentensya ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng takot, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanyang gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sapat lamang para makapasok ang isang maliit na figura. Si Nurse Elena iyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga gamot o swero ang dala niya. May dalawang maliit na balot ng puting kumot. Ang maingat niyang karga, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Mrs. Maya, pasensya na po kung mabilisan. Mahinang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa pinto. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras, pero kailangan niyo silang makita. Baka ito na lang ang magbigay sa inyo ng lakas na kailangan niyo para lumaban. Dahan-dahang inilapit ni Elena ang dalawang sanggol sa gilid ng unan ni Maya. Sa unang pagkakataon, naamoy ni Maya ang bango ng gatas at baby powder. Isang amoy ng purong kawalang malay na tila bumura sa lahat ng lason sa paligid. Nararamdaman niya ang init ng kanilang maliliit na katawan sa tabi ng kanyang pisngi. Sina Dalisay at Esperanza, ang mga anghel na naging dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng hirap. Ang naganap ng ang maliit na kamay ni Dalisay ay hindi sinasadyang humawak sa dulo ng daliri ni Maya. Ang hawak na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi lamang ito paghawak ng isang anak sa kanyang ina. Ito ay isang panawagan. Isang pakiusap na huwag silang iwan sa kamay ng mga taong ang tanging alam ay magmahal ng salapi. Sa loob ng kanyang diwa, isang matinding sumpa ang binuo ni Maya. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang maging katulad ko kayo na biktima ng kanilang kasakiman. Ang kanyang pagiging martir ay naglaho na parang usok at ang natira ay ang bangis ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Maya. Ang dati ay maputla at walang buhay na anyo ay nagkaroon ng bahagyang pamumula. At ang kanyang mga mata, bagaman nakapikit pa rin sa harap ng ibang tao, ay gumagalaw ng mabilis sa ilalim ng kanyang mga talukap. Kailangan ko na silang ibalik sa nursery bago pa may makakita sa atin, ani Elena, habang maingat na inaangat ang mga sanggol. Ngunit bago pa man makahakbang ang nurse patungo sa pinto, ang tunog ng isang mabigat na sapatos ay mabilis na lumapit sa pasilyo. Ang pagpihit ng doorknob ay narinig ni Maya nang malakas sa gitna ng kanyang kaba. Bumukas ang pinto ng malawak at ang liwanag mula sa labas ay tumama sa gitna ng silid. Doon,
Nakatayo ang kanyang asawang si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit habang nakatingin kay Elena na karga-karga ang dalawang sanggol. Anong ginagawa ng mga bata rito? Ang malamig na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng panganib. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na dalhin sila sa silid na ito? Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang puso ni Maya ay muling bumilis ang tibok. Tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ano ang gagawin ni Ricardo kung malaman niyang ito ay plano ni Elena? At higit sa lahat, paano mapoprotektahan ni Maya ang kanyang mga anak kung ang kanilang ama mismo ang nakatayo sa harap nila na tila isang kaaway? Ilabas mo ang mga batang yan, Elena. Hindi nila kailangan ng isang inang bangkay na ang hitsura. Ang boses ni Ricardo ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa sagradong sandali ng pagkikita ni Maya at ng kanyang mga anak. Walang bahid ng pagmamahal sa mga mata ng lalaki habang nakatingin siya sa dalawang sanggol. Ang nakita lamang ni Maya sa kanyang diwa ay ang isang estrangherong tila nandidiri sa sarili niyang dugo. Agad na yumuko si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang mga sanggol. Sa bawat yabag ng nurse palabas ng silid, ramdam ni Maya ang unti-unting paglayo ng init na nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Ang muling pag-iisa nila ni Ricardo sa loob ng silid ay naging isang pasakit. Lumapit ang lalaki sa kanya, hindi upang haplusin ang kanyang noo, kundi upang ayusin ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa loob ng ICU. Tila ba naghahanda siya para sa isang masayang pagdiriwang at hindi para sa pagbabantay sa asawang nag-aagaw buhay. Makalipas ang ilang oras, ang tahimik na kapaligiran ng ospital ay napalitan ng isang mapagkunwaring kaganapan. Sa ibaba, sa chapel ng ospital, nag-organisa si Doña Remedios ng isang prayer vigil para sa di umano'y mabilis na paggaling ni Maya. Ngunit sa pandinig ni Maya, ang bawat salitang binibitawan ng kanyang biyanan sa harap ng mga bisita at ilang imbitadong media ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Napakasakit para sa amin na makita ang aming mahal na Maya sa ganitong kalagayan. Maririnig ang pilit na hikbi ni Doña Remedios mula sa speaker na nakakabit sa bawat silid. Siya ay isang mabuting asawa at ina. Ngunit habang tayo ay nagdarasal, kailangan din nating isipin ang kinabukasan ng kanyang mga anak at ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Bilang kanyang asawa, si Ricardo ang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Nang matinding kapaitan ang lumitaw nang marinig ni Maya ang palakpakan ng mga tao. Mga taong naniniwala sa sarswelang itinanghal ng kanyang biyanan. Sa loob ng kanyang silid, ang tanging saksi sa kanyang galit ay ang monitor na muling nagpakita ng mabilis na pagtibok. Ang bawat dasal na binibitawan sa ibaba ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Ang pag-ibig na ipinangangalandakan nila sa labas ay ang lason na pilit nilang ipinapainom sa kanya sa loob. Maya-maya pa, pumasok si Ricardo sa silid kasama ang isang lalaking may hawak na briefcase. "Everything is set, ma," ani Ricardo sa telepono habang hindi man lang tinitingnan ng asawa. Kapag natapos ang vigil, ia-anunsyo ko na ang aking pamumuno sa kumpanya. Wala nang makakapigil sa atin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang matikas na yabag ang narinig sa labas ng pinto. Bumukas ito ng marahas at isang matandang lalaki na may suot na salamin at hawak na isang selyadong sobre ang pumasok. Ito si Attorney Valdez, ang pinakapinagkakatiwalaang abogado ng yumaong ama ni Maya. "Hindi ganoon kabilis, Ricardo," ang malamig na pahayag ng abogado. "Narito ako upang basahin ang isang espesyal na probisyon sa huling testamento ni Don Teodoro, ang ama ni Maya." Napatigil si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay.
Anong sinasabi ninyo? Namana na ni Maya ang lahat. At bilang asawa, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Nagkamali ka, sagot ni Attorney Valdez habang binubuksan ng sobre. Mayroong survival clause ang testamentong ito. Kung sakaling mapunta sa critical na kondisyon si Maya sa loob ng unang buwan ng buwan matapos ang panganganak, ang lahat ng kontrol sa ari-arian ay pansamantalang mapupunta sa isang itinalagang protector hanggat hindi siya ganap na nagigising o hanggang sa mamatay siya. At hindi ikaw ang protector na yon, Ricardo. Sino ang itinalaga ng ama ni Maya upang protektahan ang kanyang yaman at buhay sa sandaling ito? At ano ang gagawin ni Doña Remedios kapag nalaman niyang ang lahat ng kanilang pinagplanuhan ay maaaring mauwi sa wala dahil sa isang piraso ng papel mula sa nakaraan o pado? Walang saysay ang gintong ito sa isang taong wala ng buhay, Maya. Ang tinig ni Ricardo ay kasing lamig ng bakal na sumasagi sa balat ni Maya. Naramdaman ni Maya ang magaspang na kamay ng kanyang asawa na humahawak sa kanyang kaliwang kamay, ang kamay na tanging simbolo ng kanilang sumpaan. Doon, sa kanyang palasingsingan, ay nakasuot ang isang simpleng gintong singsing, ang alaala ng araw na ipinangako ni Ricardo na iibigin siya sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Naramdaman ni Maya ang puwersa ng paghila dahil sa pamamaga ng kanyang katawan matapos ang operasyon. Ang singsing ay tila ayaw humiwalay sa kanyang daliri. Ngunit hindi tumigil si Ricardo. Wala itong ingat, wala itong galang. Sa bawat marahas na pagpihit at paghila ng asawa, ramdam ni Maya ang hapdi ng balat na tila natatuklap. Isang pisikal na sakit na hindi mapantayan ang hapdi ng pagtataksil na kasalukuyang nagaganap. Dali, Ricardo, baka may makakita sa atin. Urong ni Bella na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang nakatitig sa alahas. Sabi mo, sa akin na yan. Bagay yan sa bago kong dress para sa party bukas. Sandali lang, Bella. Masyado na siyang tumaba. Hindi na kasya ang singsing. Sagot ni Ricardo na may halong inis. Sa huling malakas na hila, tuluyang humiwalay ang singsing mula sa daliri ni Maya. Ang tunog ng pagkiskis ng ginto sa kanyang buto ay tila isang huling hiling ng pamamaalam. Itinaas ni Ricardo ang singsing sa tapat ng ilaw. Pagkatapos, humarap siya sa mukha ni Maya. Ang mukhang dati ay pinupuri niya ng mga tula. Ang mukhang hinalikan niya sa harap ng altar. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi mo na ito kailangan. Sa puso ko, matagal ka nang patay. Ngayon, isa ka na lamang pabigat na umuubos ng oras at pera namin. Mas nararapat ito sa babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Nang pagkadurog ang namayani sa diwa ni Maya, naalala niya ang araw ng kanilang kasal, kung paano nanginginig ang kamay ni Ricardo habang isinusuot ang singsing na yon, kung paano nito ipinangako sa harap ng Diyos na siya ang kanyang buhay. Ang bawat salita ng sumpaan ay tila naging mga bubog na ngumunguya sa kanyang kaluluwa sa sandaling ito. Ang gintong simbolo ng katapatan ay naging isang maruming tanikala ng pagtataksil. Sa loob ng kanyang katahimikan, isang dambuhalang alon ng galit ang sumabog sa dibdib ni Maya. Hindi na ito pighati. Ito ay purong puot. Ang kanyang dugo ay tila nagliyab. At sa gitna ng kanyang pagnanais na sumigaw, ang kanyang lalamunan ay naglabas ng isang mahina, ngunit malinaw na tunog, isang ngit-ngit ng pagngangalit ng mga ngipin na narinig sa loob ng tahimik na silid. Napatigil si Bella. Ang kanyang ngiti ay agad na napawi at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ricardo, narinig mo ba yun? Lumingon si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa mukha ni Maya. Ang ano? May tunog na nanggaling sa kanya. Parang galit siya. Mabilis na sabi ni Bella habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto.
Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa mukha ni Maya. Inilapit niya ang kanyang tainga sa bibig ng kanyang asawa. Ang kanyang hininga na amoy alak ay humahaplos sa balat ni Maya. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap para kay Maya, habang pinipilit niyang huwag gumalaw, kahit na ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nagnanais ng sumabog. Imagination mo lang yan, Bella, sabi ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay may bahagyang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kamay ni Maya at binitiwan ito ng marahas, dahilan upang tumama ang braso ng babae sa gilid ng bakal na riles ng kama. Sa sakit ng pagkakatama, isang hindi sinasadyang kislot ang gumalaw sa talukap ng mata ni Maya. Isang mabilis na pagpitik na nakita ni Bella sa ilalim ng malamig na ilaw ng ICU. Gumalaw ang mata niya. Ricardo, gising siya! Gising si Maya! Ang hysterical na sigaw ni Bella na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ano ang gagawin ni Ricardo kung malaman niyang kanina pa naririnig ni Maya ang lahat ng kanilang pag-uusap? At makakaalis ba sina Bella at Ricardo sa silid bago pa man dumating si Dr. Admi upang makita ang pagnanakaw na kanilang ginawa? Baliw ka na ba, Bella? Sinasabi ko sa'yo, patay na ang isip niyan. Patay na ang lahat ng pakiramdam niya. Ang bulyaw ni Ricardo ay tila isang pagtatangka na kumbinsihin hindi lamang si Bella, kundi pati na rin ang sarili niyang konsensya na nagsisimula ng mabulabog. Hinawakan niya ang balikat ni Bella at niyugyog ito habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa tila estatwang mukha ni Maya. Walang galaw, walang kislot. Ang katahimikan ni Maya ay tila isang malalim na balon na humihigop sa tapang ng dalawang taksil na nasa harap niya. Bumukas ang pinto ng ICU at pumasok si Dr. Admi. Agad na napansin ng doktor ang tensyon sa silid. Tumaliman ang kanyang paningin nang makita ang pasa sa braso ni Maya na tumama sa riles ng kama at ang mas masakit sa lahat, ang maputla at bakanting daliri sa palasingsingan ni Maya kung saan dapat ay naroon ang kanyang singsing. Ang marka ng suot na alahas ay bakas pa sa balat, ngunit ang ginto ay wala na. Anong ginagawa ninyo rito sa oras na ito? Ang seryosong tanong ni Dr. Admi, ang kanyang boses ay tila isang babala. Hindi ba't sinabi ko nang kailangan ng pasyente ng katahimikan? Wala. Wala, doktor. Papaalis na rin kami. Mabilis na sagot ni Ricardo habang pilit na itinatago ang singsing sa loob ng kanyang bulsa. Masyado lang naging emosyonal si Bella, ang pinsan ko. Akala niya kasi ay gumalaw si Maya. Nang matalas na pagmamasid ang naganap ng titigan ni Dr. Admi ang mga mata ni Ricardo. Alam ng doktor na nagsisinungaling ang lalaki. Alam niya ang amoy ng takot at kasalanan. Lumapit siya kay Maya at dahan-dahang hinawakan ang braso nito kung saan naroon ang pasa. Isang tahimik na galit ang kumulo sa dibdib ng doktor. Lumabas na kayo. Utos ni Dr. Admi sa isang tinig na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Ngayon din, nang makaalis ang dalawa, pumasok si Nurse Elena at agad na nilak ang pinto. Lumapit silang dalawa sa tabi ni Maya. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng mga makinang tanging saksi sa katotohanan, nabuo ang isang lihim na alyansa, isang alyansang binuo ng malasakit at pagnanais para sa katarungan. Maya, alam kong naririnig mo kami. Bulong ni Elena habang hinahaplos ang noo ng pasyente. Nahanap ko na ang hinahanap mo, ang mga record ng bangko. Totoo nga, matagal nang binubulsa ni Ricardo ang pondo ng kumpanya para sa luho nila ni Bella. May ebidensya na tayo. Naramdaman ni Maya ang isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang diwa. Hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng dilim, may 2 taong handang maging mata at tainga niya. Ngunit alam ni Dr. Admi na hindi magiging madali ang laban. Ang pamilya ni Ricardo ay makapangyarihan at gahaman. Kailangan nating mag-ingat, Maya, ani Dr. Admi.
Magpapanggap tayo na wala pa ring pagbabago sa kondisyon mo. Hayaan nating isipin nila na nanalo na sila. Doon sila magiging kampante at doon tayo gagawa ng hakbang. Isang mabilis na pagpiga sa kamay ng doktor ang naging sagot ni Maya. Isang senyales ng pagsang-ayon at pasasalamat. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay agad na nabahiran ng takot nang may kumatok ng malakas sa pinto. Isang nurse mula sa istasyon ang pumasok na may dalang isang maliit na sobre. Dr. Admi, may nag-iwan po nito sa desk para sa inyo. Urgent daw po. Binuksan ni Dr. Admi ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may mga ginupit na letra mula sa dyaryo na bumuo ng isang nakapangingilabot na mensahe. Huwag mong pangialaman ang hindi sa'yo. Ang mga patay ay dapat manatiling patay. Kung ayaw mong sumunod sa kanya, lumayo ka na habang may oras pa. Sino ang nagpadala ng banta kay Dr. Admi? Alam na ba ni na Ricardo at Doña Remedios na may nalalaman ang doktor tungkol sa kanilang mga plano? At hanggang kailan kayang panindigan ni Dr. Admi ang kanyang pangako kay Maya bago siya mismo ang maging biktima ng kanilang kalupitan? Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang katawang wala ng kaluluwa, doktor. Ang kailangan namin ay katiyakan, isang papel na magsasabing hindi na siya muling gigising. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng opisina ni Dr. Admi. Nakaupo ang matanda ng tuwid. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay magkakapatong sa ibabaw ng kanyang Hermes na bag. Sa tabi niya ay si Ricardo na hindi makatingin ng diretso sa doktor. Ang kanyang mga mata ay pagalagala sa mga medikal na libro sa estante. Tila naghahanap ng paraan upang takasan ang bigat ng kanyang sariling konsensya. Ang hinihingi ninyo ay hindi lamang isang simpleng sertipiko. Mahinahong sagot ni Dr. Admi, bagaman ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakayom. Ang adeklara na ang isang pasyente ay nasa permanent vegetative state ay nangangailangan ng masusing obserbasyon at sa nakikita ko, may mga senyales ng pag-asa si Maya. Pag-asa? O baka naman ang ibig mong sabihin ay dagdag na kita para sa ospital na ito? Ang pabalang na sagot ni Doña Remedios, ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang uyam ng ngiti. Isipin mo ang mga bata, doktor, sina Dalisay at Esperanza. Paano sila lalaki ng maayos kung ang kanilang ama ay nakatali sa isang asawang tila isang estatwa? Kailangan ni Ricardo ng kalayaan upang pamunuan ang kumpanya at protektahan ang kinabukasan ng mga sanggol. Ang pirma mo lang ang kailangan upang mailipat ang lahat ng legal na karapatan kay Ricardo. Sa loob ng ICU, sa kabilang panig ng pader, naririnig ni Maya ang bawat salita sa pamamagitan ng nakabukas na intercom na sadyang iniwan ni Nurse Elena. Ang bawat kataga ng kanyang biyanan ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang pag-ibig sa pamilyang yon. Ang gamitin ng kanyang mga anak bilang dahilan sa kanilang kasakiman, iyon ang pinakamasakit na saksak na natanggap niya. Nang tahimik na pakikibaka ang naganap nang pumasok si Dr. Admi sa silid ni Maya matapos ang tensyong pag-uusap. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maya. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri ng babae, isang senyales ng matinding pagpipigil at galit. Naririnig mo sila, di ba? Mahinang bulong ni Admi, ang kanyang hininga ay humahaplos sa buhok ni Maya. Gusto nilang burahin ka sa mundo bago ka pa man makatayo. Pero hindi ako papayag. Maglalaro tayo sa sarili nilang laro. Bibigyan natin sila ng akalang nanalo na sila para ilabas nila ang lahat ng kanilang baho. Tumingin si Maya sa mga mata ng doktor at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang sariling mata. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang mandirigmang naghahanda para sa gyera. Pirmahan niyo na po, doktor, ang nais isigaw ng kanyang puso. Pirmahan niyo ang papel na gusto nila. Hayaan niyo silang magdiwang sa aking kamatayan dahil doon
magsisimula ang kanilang tunay na pagbagsak. Ngunit ang plano ay may malaking panganib. Nang sumunod na araw, dumating si Ricardo kasama ang isang notaryo publiko. Ang silid ay napuno ng mga taong may hawak na pluma, handang selyuhan ang kapalaran ni Maya. Ito na ang huling hakbang, Ricardo, ani Doña Remedios habang nakatingin sa doktor. Doktor, ang panulat ay nasa kamay mo na. Sa sandaling mailagay mo ang pangalan mo rito, mawawalan na ng boses si Maya sa mundong ito. Nanginginig ang kamay ni Dr. Admi habang hawak ang pluma sa ibabaw ng dokumento. Tumingin siya kay Maya na nananatiling nakapikit, tila isang biktima sa altar ng kasakiman. Sa labas ng pinto, narinig ang mahinang tawanan ni Bella na tila ba ang lahat ay isang malaking komedya lamang. Ilalapat na sana ni Dr. Admi ang dulo ng panulat sa papel nang biglang tumunog ang fire alarm ng buong ospital. Ang nakabibinging tunog ay bumalot sa buong gusali na sinundan ng sigawan at mabilis na yabag ng mga tao sa pasilyo. Anong nangyayari? Ang taranta na tanong ni Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang biglang humawak sa braso ni Dr. Admi mula sa ilalim ng puting kumot. Isang hawak na kasing lakas ng bakal, kasing talas ng katarungan. Ano ang mangyayari sa gitna ng peking sunog na ito? At sino ang sadyang nagpatunog ng alarm upang pigilan ang pagpirma sa dokumentong magtatakwil kay Maya? Ang nakabibinging hiyaw ng fire alarm ay tila isang babala mula sa langit. Bumasag sa tensyon na bumabalot sa silid ni Maya. Ang pulang ilaw sa pasilyo ay salit-salit na kumukurap, nagbibigay ng isang nakapanlulumong anyo sa mukha ni Doña Remedios na tila isang demonyong naghahanda sa paglamon ng kaluluwa. "Pirmahan mo na yan, doktor! Ngayon na!" Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Hindi siya natatakot sa apoy. Mas takot siyang mawala ang pagkakataong makuha ang yaman ni Maya. Ngunit si Dr. Admi ay tila naging estatwa. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kamay ni Maya na nakabaon sa kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak ng babae ay isang mensahe, isang sigaw ng pagpigil. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang binitiwan ni Maya ang braso ng doktor nang marinig ang pagpasok ng mga nurse na nagmamadaling ilikas ang mga pasyente. "Ricardo, kunin mo ang mga papel. Huwag mong hahayaang mawala ang mga dokumento." Utos ni Doña Remedios habang mabilis na lumalabas ng silid, kasama ang takot na notaryo publiko. Sa gitna ng usok na nagsisimulang pumasok mula sa ilalim ng pinto, naiwan si Maya at si Dr. Admi, ngunit hindi sila nag-iisa. Mula sa likod ng kurtina, lumitaw si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. "Kung ayaw mong mamatay sa apoy, papatayin kita sa paraang mas mabilis, Maya," bulong ni Bella. Akmang itutusok na niya ang karayom sa dextrose line ni Maya nang biglang sunggaban ni Doktor Admi ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo?" Ang galit na sigaw ni Admi. Buong lakas niyang itinulak si Bella papalayo sa kama ni Maya. Ang babae ay bumagsak sa sahig. Ang hiringgilya ay tumalsik sa ilalim ng cabinet. "Doktor ka lang, huwag kang makialam sa pamilya namin," bulyaw ni Bella habang mabilis na tumatayo at muling susugod sana kay Admi. Ngunit isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Hindi mula kay Admi, kundi mula kay Nurse Elena, nakakarating lang. "Lumabas ka rito, ahas!" sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Nang dahan-dahan nilang ilalabas si Maya mula sa silid, biglang humarang ang 3 security guard kasama si Ricardo. Ang mukha ng kanyang asawa ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang mapanirang na ngiti. "Bitawan niyo ang asawa ko," ang utos ni Ricardo. Lumingon siya sa mga pulis na nasa likuran niya. "Iyan ang doktor na sinasabi ko. Nakita ko siyang may hawak na hiringgilya at pilit na tinuturok sa asawa ko
habang walang tao sa silid. Sinubukan niyang patayin si Maya para pagtakpan ang kanyang mga maling medikal na procedure. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Admi. Nang matinding kawalan ng katarungan ang namayani nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay muling nakapikit habang inililipat ng mga tauhan ni Ricardo sa isang stretcher. Nagsisinungaling siya. Si Bella ang may hawak ng hiringgilya, sigaw ni Elena. Ngunit tinulak lang siya ng isang gwardya. May mga saksi kami, doktor. At ang saksi ko ay ang mismong asawa ng biktima. Ang nakangising sabi ng isang pulis habang kinakaladkad si Admi papalayo. Sa gitna ng kaguluhan at usok, narinig ni Maya ang bawat salita. Ramdam niya ang pag-angat ng kanyang stretcher. Ramdam niya ang paglayo sa kanya ng tanging taong nagligtas sa kanya. Ang kanyang protector ay naging kriminal sa mata ng batas at siya ay muling nasa kamay ng mga taong nagnanais siyang mamatay. Saan dadalhin ni Ricardo si Maya ngayong wala na si Dr. Admi upang bantayan siya? At may sapat bang talino si Maya upang makahanap ng paraan na iligtas ang doktor mula sa kulungan habang siya ay nananatiling bilanggo sa kanyang sariling katawan? Ang pagkawala ni Dr. Admi ay tila isang mabilis na paglubog ng araw na iwan ang buhay ni Maya sa isang madilim at nakapanlulumong gabi. Isinakay siya sa isang pribadong ambulansya hindi upang iligtas, kundi upang ilipat sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanyang huling hininga. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa mensaheng natanggap sa kanyang telepono. Tingnan mo nga naman, nakakulong na ang doktor na yon. Ang bilis talagang kumilos ni Mama. Sigurado akong mapapasakamay na natin ang lahat. Ang walang awang sabi ni Ricardo habang inilalabas ang kanyang sigarilyo. Tila nakalimutan na niyang nasa loob siya ng isang medikal na sasakyan kasama ang kanyang asawang nag-aagaw buhay. Ramdam ni Maya ang pagyanig ng ambulansya sa bawat pagdaan nito sa sirang kalsada. Ang kanyang isip ay naglalayag. Paano niya maliligtas si Dr. Admi? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak? Ang sagot ay unti-unting nabuo sa kanyang diwa nang maamoy niya ang pamilyar na usok mula sa sigarilyo ni Ricardo. Kailangan na niyang bumangon. Hindi na siya maaaring magtago sa likod ng katahimikan. Ngunit paano? Paano siya gagalaw nang hindi napapansin ng lalaking nakatayo lamang sa kanyang harapan? Isang pagkakataon ang dumating nang biglang huminto ang ambulansya dahil sa isang checkpoint. Binuksan ni Ricardo ang pinto upang kausapin ang mga pulis. Iniiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng upuan. Sa gitna ng kaba at panginginig ng kanyang buong katawan, pinilit ni Maya na imulat ang kanyang mga mata at igalaw ang kanyang kamay. Ang bawat sentimetro ay tila milya ang layo. Ang kanyang mga buto ay tila naging bato at ang kanyang mga kalamnan ay humihiyaw sa sakit. Ngunit ang alaala ng malamig na rehas na bumalot kay Dr. Admi at ang mukha ng kanyang dalawang anghel ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na lakas. Inabot niya ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero. Alam niya ang password ni Ricardo. Alam niya kung sino ang dapat tawagan. Ito ang numero ni Attorney Valdes, ang matandang abogadong nagpahayag ng survival clause noong nakaraan. Sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang boses ng abogado. Hello? Sino ito? Ako ito. Si Maya. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit puno ng katatagan. Maya, Diyos ko, gising ka na. Nang pagbabalik ang naganap ng ibinulong ni Maya ang kanyang plano sa abogado. Hindi niya hiningi na iligtas siya agad. Hiningi niya na gamitin ni Attorney Valdez ang kanyang mga koneksyon upang protektahan si Dr. Admi sa loob ng kulungan at ipahanda ang lahat ng mga papeles ng kanyang ama. Kailangan niyang tiyakin na sa sandaling siya ay magpakita, walang makakatakas. Narinig ni Maya ang mga yabag ni Ricardo na pabalik. Mabilis niyang itinago ang telepono
pabalik sa upuan at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinalik ang kanyang katawan sa pagiging isang estatwa bago pa man bumukas ang pinto. Nakakainis na traffic, reklamo ni Ricardo habang sumasakay muli. Hindi niya alam na ang bangkay na kanyang binabantayan ay nagsisimula nang humawak sa renda ng kanyang pagbagsak. Dinala si Maya sa isang lumang bahay bakasyonan ng mga magulang ni Ricardo, malayo sa syudad at malayo sa anumang ospital. Isang tahimik na lugar na madaling pagtaguan ng lihim at madaling paglibingan ng bangkay. Pagkalipas ng 2 araw sa loob ng bahay na yon, isang araw na tila 100 taon ng paghihintay, narinig ni Maya ang pag-uusap ni Ricardo at Bella mula sa labas ng kwarto. "Ricardo, nakita ko ang balita. Nakapagpiyansa raw si Dr. Admi at hinahanap niya si Maya," ang kinakabahang boses ni Bella. "Ano? Paano nakalabas ang doktor na yon? Sigurado akong inutos ni Mama na ipitin ang kaso niya," bulyaw ni Ricardo. Ngunit ang galit ni Ricardo ay naputol nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng bahay. Ang tunog ng mga yabag ay mabibigat at marami. Sumilip si Bella sa bintana at napasigaw sa takot. "Ricardo!" Mga pulis, at kasama nila si Attorney Valdez at si Dr. Admi. Sa loob ng kwarto, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap, dahan-dahang umupo si Maya sa kama. Tinanggal niya ang lahat ng nakakabit sa kanyang katawan. Tumitig siya sa salamin at nakita ang isang babaeng nag-iwan na ng kanyang kahinaan. Isang leon na handang sunggaban ang mga nagtangkang saktan ang kanyang pamilya. Ano ang mangyayari sa pagtatagpo ni Maya at Ricardo? At paano makakatakas ang 2 taksil ngayong pinalibutan na sila ng batas? Nang buksan ni Ricardo ang pinto ng kwarto upang gamiting hostage ang kanyang asawa laban sa mga pulis na nasa labas ng bahay, isang nakapangingilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay walang laman. Ang mga tubong nagkokonekta sa buhay ni Maya ay nakakalat sa sahig at ang bintana sa likuran ay bukas na bukas. Hinahayaan ang malamig na hangin na pumasok sa loob. Nakatakas si Maya. Bago pa man makapasok ang mga awtoridad sa harapang pinto, nagmamadaling tumakas sina Ricardo at Bella, dumaan sa likod ng bahay patungo sa masukal na kakahuyan, dala ang takot ng mga magnanakaw na nahuli sa akto. Ilang oras ang lumipas, sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng pamilya ni Maya, ang takot ni Ricardo ay sinalubong ng isang malakas na sampal mula kay Doña Remedios. Ang tunog ng paglapat ng palad sa pisngi ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng sala. "Magaduwag!" bulyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa nanginginig na anak at kay Bella. Nakatakas ang isang babaeng halos hindi makahinga. Paano nangyari iyon? Ngunit huwag kayong mag-alala. Walang katawan, walang ebidensya. Hawak natin ang kumpanya, hawak natin ang mga papeles. Hanggat hindi siya humaharap sa batas, tayo ang batas. Upang pagtakpan ang kanilang kapalpakan at patunayan sa mundo na sila ang bagong hari at reyna ng imperyo, itinuloy ni Doña Remedios ang nakaplanong grand dinner ng gabing iyon. Inimbitahan nila ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. Ang rason ng pagtitipon, isang tribute para sa yumaong si Maya at ang formal na pagpapakilala kay Ricardo bilang bagong CEO, kasama si Bella bilang kanyang katuwang sa pagluluksa. Ang buong mansyon ay nagliwanag na tila walang bakas ng pighati. Ang mahinang pag-uumpugan ng mga basong kristal at ang masasayang halakhakan ng mga bisita ay lumikha ng isang musika ng kasakiman na lumamon sa dating mapayapang tahanan. Nakasuot si Bella ng isang pulang sota na umabot hanggang sa sahig at sa kanyang leeg ay nakasabit ang pinakamahalagang kwintas na diamante ng yumaong ina ni Maya. Isang hiyas na matagal nang inaasam ng babae. "Ang ganda ng kwintas mo, Bella. Puri ng isang asawa ng politiko
habang sila ay nakatayo sa tabi ng malaking hagdanan. "Salamat!" Ang malambing ngunit puno ng kayabangan na sagot ni Bella. Sabi ni Ricardo, hindi raw bagay sa mga patay ang magagandang alahas. Kaya heto, isinuot ko na upang mabigyan ng buhay. Nagtawanan ang mga kababaihan, isang tawang tila mga punyal na tumatarak sa alaala ng tunay na may-ari ng bahay. Habang nagpapakalango si Ricardo sa mamahaling alak at papuri ng mga tao, inutos ni Doña Remedios sa mga katulong na ilabas ang mga lumang gamit at painting ni Maya mula sa master bedroom upang itapon sa labas. Ang lumang reyna ay patay na. Ayaw kong makakita ng kahit anong anino niya sa bahay na ito. Utos ng matanda sa isang mapanghamak na tinig. Nang katapatan, ang namayani ng palihim na pulutin ni Manang Rosa, ang matandang tagapag-alaga ni Maya mula pa pagkabata, ang isang punit na litrato ni Maya at ng kanyang ama. Sa gitna ng maingay at magarbong saluyo-salo, lumuha ng tahimik ang matanda. Hinaplos niya ang litrato at ibinulong sa hangin ang isang panalangin, humihiling na sana ay magkaroon ng himala at umuwi ang kanyang alaga upang palayasin ang mga demonyong umangkin sa kanilang tahanan. Biglang natigil ang musika mula sa grand piano. Ang atensyon ng lahat ay napukaw ng marinig ang mabigat at sunod-sunod na katok mula sa malalaking pinto na gawa sa kahoy ng mahogany. Ang ingay ng pag-uusap ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng isang malamig na katahimikan. Sumenya si Ricardo sa mga gwardya na buksan ang pinto. Tiwala na baka ito ay isa lamang huling bisita o marahil ay mga mamamahayag na nais kumuha ng litrato ng kanyang tagumpay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluluwa ang malamig na hangin ng gabi. Nakatayo sa bungad si Attorney Valdez. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga mata ay hindi kumukurap, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran ng abogado, mula sa anino ng gabi, humakbang pasulong ang isang figura ng babae. Nakasuot siya ng itim, tuwid na tuwid ang pagtayo, at sa kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang puot na handang sumunog sa buong mansyon. Ano ang magiging reaksyon ng mga taong nag-akalang patay na si Maya ngayong nakatayo siya mismo sa harap nila? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapaghiganti? At paano maipagtatanggol ni Ricardo ang kanyang sarili sa harap ng matataas na lipunan na kanyang pinagsinungalingan? Ang pagkakatayo ni Maya sa gitna ng engranding pintuan ay tila isang nakapangingilabot na larawan mula sa isang bangungot na ginising sa realidad. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapasayaw sa dulo ng kanyang itim na damit, habang ang kanyang mukha na dating maputla at mahina ay ngayon ay kakikitaan ng katatagan at matinding puot. Napuno ng nakabibinging katahimikan ang malawak na bulwagan. Ang mga bisita ay tila mga estatwang bato na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang tanging sumisira sa katahimikan ay ang mahinang pagbagsak ng basong kristal mula sa nanginginig na kamay ni Bella na sumabog sa marmol na sahig. Maya. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, hindi sa galak, kundi sa isang matinding takot na tila umakyat mula sa ilalim ng kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang tinititigan ang babaeng ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay inaakala niyang wala ng hininga. Humakbang si Maya papasok ng bulwagan. Ang tunog ng takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Bawat yabag ay tila nagpapabigat sa hanging nalalanghap ng mga tao. Kasunod niya si Attorney Valdez at si Dr. Admi at sa likuran nila ay ilang unipormadong pulis. Ako nga, Ricardo, mukhang hindi ka masayang makita ang asawang pinilit mong ibaon sa lupa bago pa man malagutan ng hininga. Ang malamig na sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot na parang yelo. Dumiretso ang tingin sa leeg ni Bella kung saan nakasabit ang kwintas ng kanyang ina. Nang makabawi mula sa pagkabigla, pilit na inipon ni Doña Remedios ang kanyang natitirang kayabangan.
Ano ang ibig sabihin ng gulong ito, Maya? Paano kang nandito? Isang malaking eskandalo ang ginagawa mo sa harap ng aming mga bisita. Bulyaw ng matanda. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng malakas na boses. Eskandalo? Tinaasan ni Maya ng kilay ang kanyang biyanan. Ang kanyang ngiti ay walang bakas ng saya. Mas malaking eskandalo ba ang pagpapakita ko ng buhay? O ang planong pagpatay ninyo sa akin upang makuha ang buo kong yaman? Nagkaroon ng mabilis na bulungan sa mga bisita, mga matang nagpapalipat-lipat kina Maya, Ricardo at Doña Remedios. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Attorney Valdez. Lumapit ang abogado at itinaas ang isang makapal na folder. Mga kaibigan, narito kami upang isilbi ang ilang legal na dokumento. Malakas na panimula ng abogado. Una, ang pagwawalang bisa sa lahat ng kapangyarihang ibinigay kay Ricardo bilang asawa dahil sa paglabag sa survival clause ng testamento ni Don Teodoro. Ikalawa, ang agarang kautusan ng pagpapaalis, isang eviction notice para kay Ricardo at kay Doña Remedios mula sa property na ito na legal na pag-aari lamang ni Maya. At ikatlo, tumingin si Attorney Valdez sa mga pulis ang warrant of arrest laban kina Ricardo at Bella para sa kasong attempted murder. Abambo o makakikay manmos, isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga tao. Ang sarsuela ni na Ricardo at Doña Remedios ay gumuho ng tuluyan. Hindi iyan totoo. Nagsisinungaling siya. Sumigaw si Bella, ngunit ang takot ay bakas na sa kanyang buong mukha nang lapitan siya ng dalawang pulis upang pusasan. Nang paglaya ang naramdaman ni Maya nang humarap siya sa kanyang biyanan. Ang babaeng naging simbolo ng kanyang pagiging alipin, ang babaeng umalipusta sa kanyang pagkatao sa mahabang panahon, ay ngayon ay nakatayo na, parang isang basang sisiw. Diyan ka magaling, Maya. Ang sirain ng pamilya. Sigaw ni Doña Remedios na hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang pawis at luha ng pagkatalo. Sa isang nakakaawang eksena, biglang lumuhod ang matanda sa harap ni Maya. Hawak ang laylayan ng damit ng kanyang manugang. Maawa ka sa anak ko, Maya. Kahit wag na ako, iligtas mo lang si Ricardo. Asawa mo siya. Tiningnan lamang siya ni Maya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng awa, kundi ng awa para sa dating sarili na minsan ay naniwala sa mga taong ito. Sino ka? Hindi kita kilala. Ang alam ko, ang tanging pamilya na kilala ko ay ang mga taong handang pumatay sa akin nang walang pag-aalinlangan. Iligpit ninyo ang inyong mga gamit at lumayas kayo sa pamamahay ko. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis si Ricardo at Bella, muling lumingon si Ricardo kay Maya, ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit. Huwag mong isipin na tapos na ito, Maya. Hindi mo kailanman makukuha ang mga bata. Alam mo kung paano gumalaw si Mama. Hindi kami titigil hanggang hindi napapasa kamay namin ang mga anak ko. Ang banta ni Ricardo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-iinit na puso ni Maya. Oo, nanalo siya sa unang laban. Nabawi niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang dignidad. Ngunit nasan ang kanyang mga anak? Paano mababawi ni Maya ang kanyang kambal kung hawak na ito ni Doña Remedios at itinago bago pa man ang malaking hapunan? At anong huling alas ang hawak ng matanda upang ipitin ang puso ng isang ina? Ang gabi ng tagumpay ay tila naging isang hungkag na ilusyon para kay Maya. Nang umalis ang mga bisita at tuluyang lumabas ang mga awtoridad kasama ang kanyang asawa, naiwan si Maya sa gitna ng malawak na bulwagan, hindi bilang isang reyna ng kanyang mansyon, kundi bilang isang inang nawalan ng kanyang kaluluwa. Sa kabila ng mga tagumpay na inihayag ng mga legal na dokumento, isa lamang ang mahalaga sa kanya sa mga oras na yon. Nasaan sina Dalisay at Esperanza? Nagmamadali silang umakyat ni Dr. Admi sa second floor
Sinusundan si Manang Rosa na nanginginig habang nag-aalanganin na ituro ang nursery. Nang buksan ni Maya ang pinto, tanging ang mga bakanting crib at ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ang sumalubong sa kanila. Wala na ang mga sanggol. Ang mga maliliit na damit ay nakakalat. Ngunit ang mga bata ay wala doon. Inilabas po sila ni Doña Remedios kaninang umaga bago pa mag-umpisa ang handaan. Umiiyak na paliwanag ni Manang Rosa habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. May pinakiusapan po siyang dalawang lalaking hindi ko kilala. Sabi niya ay dadalhin sila sa isang pribadong bahay sa probinsya para daw malayo sa gulo. Gusto ko pong pigilan pero tinakot po ako. Parang gumuho ang mundo ni Maya. Nanlumo siyang napaupo sa gilid ng isang crib, yakap ang isang maliit na kumot na may amoy pa ng gatas. Ang galit at sakit ay naghalong parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Samantala, sa isang lumang bahay malapit sa pantalan, nakaupo si Doña Remedios sa isang silyang gawa sa kawayan habang inaayos ang kanyang natitirang alahas. Sa isang kwarto malapit sa kanya, naririnig ang mahinang iyak ng dalawang sanggol. Kasama niya ang dalawang tauhan ni Ricardo, nag-aantay ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Wala sa plano niya na makatakas si Maya, ngunit may plano siya na hinding-hindi bibitawan. Tumunog ang kanyang telepono, hindi ito galing sa kanyang anak. Hello, Doña Remedios. Masaya ba kayo sa bagong hideout nyo? Ang malamig at matalim na boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Nanginig ang kamay ng matanda, ngunit pilit na inipon ang lahat ng natitirang kapalaluan. Huwag kang magmalaki, Maya. Hawak mo man ang kumpanya at pera, hawak ko naman ang bukas mo. I-withdraw mo ang lahat ng kaso laban sa anak ko at ibigay mo ang kalahati ng yaman mo. Kung hindi, hindi mo na makikita ang mga bata, kahit kailan. Ginagamit mo ang sarili mong mga apo para magkapera? Ganyan ka ba kasama, Remedios? Ang nanggigigil na sagot ni Maya. Hindi ko sila kadugo sa oras na piliin nilang maniwala sa isang ina na tulad mo. 24 na oras, Maya. Oras na hindi ko makuha ang gusto ko, ibebenta ko sila sa mga taong magbabayad ng mas malaki kaysa sa halaga ng buhay nila. Naputol ang linya at kasabay nito, naputol din ang huling hibla ng awa sa puso ni Maya. Nang pagpapakatatag ang lumitaw nang lapitan siya ni Dr. Admi. Hindi siya nagsalita, basta niya inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Isang mainit at matibay na hawak na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban. Umangat ang tingin ni Maya sa kanya at sa mga mata ng doktor. Nabasa niya ang kaparehong pagnanais na matapos na ang kahibangang ito. Saan natin siya hahanapin? Tanong ni Dr. Admi. Hindi sumagot si Maya. Bagkus, kinuha niya ang isang lumang ledger na nakuha ni Elena mula sa opisina ni Ricardo kung saan nakalista ang lahat ng properties na binili gamit ang nakaw na pondo. May isang property sa bandang Pantalan na binili sa pangalan ng kapatid ni Doña Remedios. Ito ang huling alas ng pamilya ng asawa niya, Tara Admi. Buong lakas na utos ni Maya habang kumukuha ng isang flashlight at sumasakay sa kotse. Tinatanggihan ng anumang pag-antay pa sa mga pulis. Ang instinct ng isang ina ang mas mabilis kumilos kaysa sa batas. Ngunit pagdating nila sa Pantalan, isang panibagong banta ang sumalubong sa kanila. Sa madilim na daungan, malapit sa inabandonang bahay, nakaparada ang isang yate na may nag-aantay na ilang tauhan. Kung sakaling mahuli sila ng pulisya, tatakas si Doña Remedios sakay ng yate kasama ang mga bata. Lalapit na sana sina Maya at Admi sa bahay nang may marinig silang nakakikilabot na tunog ng pagkalabit ng baril. Sa likod nila, lumabas mula sa dilim ang isa sa mga tauhan ni Doña Remedios. Ano ang mangyayari kung sakaling masaktan sina Maya at Admi bago pa man nila maabot ang mga bata? Paano makakaligtas ang dalawang sanggol mula sa isang lola na handang isakripisyo sila para lamang makatakas? Ang malamig na hangin mula sa dagat ay tila bumulong ng babala.
Ngunit mas malakas ang tibok ng puso ni Maya kaysa sa anumang takot. Ang tunog ng pagkasa ng baril sa kanyang likuran ay nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo, ngunit sa halip na sumuko, isang hindi maipaliwanag na tapang ang sumibol sa kanyang dibdib. Ang tapang ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang mga anak. Huwag kayong kikilos ng masama kung ayaw ninyong magkalat ang inyong mga utak dito sa pantalan. Banta ng tauhan ni Doña Remedios, ang boses nito ay gasgas at walang awa. Sa isang mabilis na galaw, iniharang ni Dr. Admi ang kanyang katawan sa pagitan ni Maya at ng lalaking may baril. Tumingin ang doktor ng diretso sa mga mata ng armadong lalaki. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang panginginig. Hayaan mo siyang dumaan. Hindi mo kailangang madamay sa kasakiman ng iba. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang narinig mula sa likuran nito. Si Manang Rosa, na lihim na sumunod sa kanila, ay buong lakas na inihampas ang isang makapal na piraso ng troso sa ulo ng tauhan. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Ang baril ay gumulong papalayo. "Tumakbo na kayo, anak! Ako na ang bahala rito!" Umiiyak na sigaw ni Manang Rosa. Walang sinayang na segundo si Maya. Tumakbo siya patungo sa pintuan ng inabandonang bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipihit ang doorknob. Nakalock ito. Sa tulong ni Dr. Admi, buong lakas nilang binangga ang pinto hanggang sa tuluyan itong bumigay. Sa loob, sinalubong sila ng amoy ng alikabok at dampness ng dagat. Sa gitna ng kwarto, nakaupo si Doña Remedios, hawak ang isang maliit na bag ng alahas at isang sobreng puno ng pera. Sa gilid, sa isang luma at maruming kama, nakahiga ang dalawang sanggol, umiiyak dahil sa gutom at lamig. "Huwag kang lalapit, Maya!" Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Kinuha ng matanda ang isang matalim na gunting mula sa mesa at itinapat ito sa mga sanggol. "Kung hindi kayo lalayo, hindi ko kayo hahayaang makuha sila ng buo, ng purong pagmamahal at pagkasira ang namayani kay Maya." Tumigil siya sa paghakbang. Tiningnan niya ang babaeng minsan ay tinawag niyang mama. Nakita niya kung paano ginawang halimaw ng kasakiman ang isang tao. "Ilang taon akong naging sunod-sunuran sa inyo, Remedios. Ibinigay ko ang lahat. Pera, oras, respeto, kahit ang dignidad ko. At ngayon, pati ang sarili mong mga apo, gagamitin mo?" Ang malamig ngunit punong-puno ng damdaming sabi ni Maya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag at humakbang muli palapit. Hindi alintana ang gunting na nakatutok sa kanya. "Sige, saksakin mo ako. Patayin mo ako kung iyan ang makakapagpasaya sa'yo. Ngunit hindi mo isasama ang mga anak ko sa impyerno mo." Nag-aalangan si Doña Remedios. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa pagkakataong yon, napagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahinang manugang na kaya niyang takutin. Si Maya ay isa ng pader na hindi kayang tibagin. Sa isang iglap, sinamantala ni Dr. Admi ang pagkalito ng matanda. Lumapit siya mula sa gilid at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Doña Remedios. Pilit na inagaw ang gunting. Sumabog sa galit ang matanda at nanlaban, ngunit sa huli, siya ay napaupo sa sahig, umiiyak na tila isang bata na inagawan ng laruan. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Maya at mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang maliit na katawan ay tila naging gamot na naghilom sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Umiyak siya ng walang patid, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Buhay sila. Ligtas sila. Sa labas, narinig nila ang paparating na sirena ng mga pulis na tinawagan ni Attorney Valdez. Si Doña Remedios ay inilabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Ang kayabangan ay tuluyan ng nabura. Nang makalabas sina Maya at Dr. Admi, bitbit ang mga bata.
Sinalubong sila ng malamig ngunit preskong hangin ng dagat. Tumingin si Maya kay Dr. Admi na ngayon ay may pasa sa pisngi mula sa pakikipagbuno, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Salamat, bulong ni Maya, isang salitang hindi sapat upang ibalik ang buhay na ibinigay ng doktor sa kanya. Wala iyon, Maya. Ang mahalaga, tapos na ang gabi. Nakangiting sagot ni Dr. Admi. Ngunit kinabukasan, isang balita ang yayanig sa inaakalang kapayapaan ni Maya. Habang nasa presinto, nabalitaan niyang si Ricardo ay nakahanap ng paraan na makatakas mula sa kulungan bago pa man maisampa ng formal ang mga kaso. Mayroon siyang isang huling plano at sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng pera. Kailangan niya ng dugo. Ano ang huling hakbang ng isang lalaking wala nang mawawala? At hanggang kailan magiging kalasag si Dr. Admi laban sa nagbabadyang unos? Ang umaga ay sumikat na may dalang kakaibang bigat. Hindi init ng araw, kundi anino ng takot. Ang balitang pagtakas ni Ricardo ay kumalat na parang apoy. Para kay Maya, na ngayon ay nasa loob ng kanyang mansyon, na binabantayan ng mga pribadong gwardya, ang kapayapaang inaasam niya ay tila isang ibong laging nahuhuli sa bawat lipad nito. Nakaupo siya sa sala, yakap ang mga sanggol na sina Dalisay at Esperanza. Ang bawat hininga nila ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang nag-aalalang puso. Si Dr. Admi ay nasa tabi niya, hindi natutulog, hindi umaalis. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa nangangatal na kaluluwa ni Maya. Hindi ko siya hahayaang makalapit sa inyo, Maya. Pinapahanap na siya ni Attorney Valdez sa buong lungsod. Mahinahong wika ng doktor habang inaayos ang kumot ng isa sa mga bata. Ngunit ang kasamaan, kapag nasa bingit na ng kawalan ng pag-asa, ay nagiging mas tusong halimaw. Hindi sa mansyon umatake si Ricardo. Sa halip ng hapong iyon, isang tawag ang natanggap ni Maya mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kamusta ang buhay ng reyna sa kanyang kastilyo? Ang boses ni Ricardo ay puno ng halakhak na may halong kabaliwan. Isang tunog na nagpatayo sa balahibo ni Maya. Hindi ko makuha ang mga anak ko, kaya kinuha ko ang isa sa mga taong nagturo sa kanila kung paano lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ricardo? Anong ginawa mo? Ibinukas mo ang pinto ng impyerno para sa akin, Maya. Kaya isasama ko ang pinakamamahal mong nurse sa pagbaba ko. Naputol ang tawag. Si Nurse Elena. Ang babaeng nagmalasakit sa kanya noong siya ay nag-aagaw buhay, ang taong nagpuslit ng kanyang mga anak sa loob ng ICU upang bigyan siya ng pag-asa. Agad na kinontak ni Dr. Admi ang ospital at nalaman nilang hindi umuwi si Elena mula sa kanyang shift kinabukasan. Nang pagkamartir ang lumitaw sa isip ni Maya. Hindi siya papayag na may inosenteng magdusa dahil sa kanyang laban. Tiningnan niya si Dr. Admi. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Pupunta ako kung nasaan siya. Hindi! Isang bitag ito, Maya. Pigil ng doktor. Alam ko, pero kung hindi ako pupunta, papatayin niya si Elena. Iniligtas niya ang buhay ko, Admi. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa kanya. Sa isang lumang warehouse na pag-aari ng kumpanya, nakasalukuyang nakatakdang gibain, naghihintay si Ricardo. Si Elena ay nakatali sa isang upuan. Ang muka ay may sugat, ngunit ang mga mata ay nananatiling palaban. Nang bumukas, ang malaking pintong bakal, humakbang papasok si Maya. Nag-iisa. Ang tapang mo, Maya. O sadyang tanga ka lang? Ngumisi si Ricardo. Hawak ang isang bakal na tubo sa isang kamay at isang lalagyan ng gasolina sa kabila. Sabi ko na nga ba, ang kahinaan mo ay palaging ang iyong awa sa iba. Pakawalan mo siya, Ricardo. Nandito na ako. Ako naman ang gusto mo, di ba? Kalmadong sagot ni Maya kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang gusto ko ay ang buhay na kinuha mo sa akin.
Bulyaw ni Ricardo. Sinimulan niyang ibuhos ang gasolina sa paligid ng warehouse. Wala na akong pera. Nakakulong na si Mama. Si Bella ay isinumbong ang lahat sa pulisya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Habang papalapit si Ricardo kay Maya dala ang isang lighter, hindi niya namalayan ang pumasok mula sa likurang pinto. Si Dr. Admi, kasama ang ilang pulis na lihim na tinawagan ni Maya, bago siya umalis ng bahay, ay mabilis na lumapit. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Nang makita ni Ricardo ang mga pulis, itinapon niya ang lighter sa sahig. Ang apoy ay mabilis na gumapang at lumamon sa mga lumang kahon at kahoy. Sa gitna ng apoy, sumugod si Ricardo hindi sa mga pulis, kundi patungo kay Maya. Bit-bit ang bakal na tubo. Isang matinding pag-atake ang binitawan ni Ricardo, ngunit hindi ito tumama kay Maya. Sinalo ni Dr. Admi ang hampas gamit ang kanyang sariling braso. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay nangibabaw sa ingay ng apoy. Bago pa man makabuelo muli si Ricardo, pinabagsak siya ng mga pulis sa sahig. Sa labas ng nasusunog na warehouse, habang si Ricardo ay kinakaladkad papunta sa sasakyan ng pulis, pinapanood ni Maya ang lalaking minsan niyang minahal na nagiging abo sa kanyang puso. Kasabay nito, hawak niya ang kamay ni Elena at tinitingnan niya si Dr. Admi na ginagamot ng mga paramedic. Ligtas na ang lahat, ngunit may isang katanungang naiwan sa puso ni Maya. Matapos ang lahat ng puot, pagtataksil at digmaan, may puwang pa ba sa kanyang buhay para sa isang bagong pag-ibig? At ang doktor na naging tagapagtanggol niya, siya na ba ang taong magbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang inaasam? Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dalampasigan, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan na tila isang mainit na yakap pagkatapos ng isang mahabang taglamig. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ang buhay ni Maya ay muntik nang malunod sa kasakiman ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Ngayon, habang nakaupo siya sa buhangin, pinapanood ang kalmadong alon, alam niyang natagpuan na niya ang inaasam na kapayapaan. Sa kanyang kandungan, nakangiti ang mga sanggol na sina Dalisay at Esperanza, hindi na mga biktima ng pag-aagawan, kundi mga anghel na malayang lumalaki sa ilalim ng araw. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabibigat ngunit panatag na mga yabag ni Dr. Admi. Umupo ang lalaki sa kanyang tabi, inilapag ang isang maliit na basket ng pagkain. Ang braso ni Dr. Admi, bagaman may peklat mula sa pagkakabali noong iligtas niya si Maya, ay muling nagagamit ng buo. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa foundation? Tanong ni Dr. Admi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Maya. Tumango si Maya, isang ngangiting punong-puno ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dating kumpanya na ginamit ni Ricardo at Doña Remedios para sa kanilang sariling luho ay ngayon ay naging Teodoro Maya Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga ina at mga batang naging biktima ng pang-aabuso. Iyon ang gusto kong maging pamana sa aking mga anak. Hindi ang yaman, kundi ang kakayahang tumulong sa mga taong walang boses katulad ng ginawa mo para sa akin. Nang purong pagmamahal ang naganap ng dahan-dahang hawakan ni Dr. Admi ang kamay ni Maya. Hindi ito isang hawak ng doktor sa pasyente, kundi ng isang lalaking nagnanais na maging kasama sa habang buhay. Hindi ka nawalan ng boses, Maya. Kahit noong nakaratay ka, ang puso mo ang pinakamaingay na lumaban. Sa usapin ng pagpapatawad, isang katanungan ang matagal nang naglalaro sa isip ng maraming tao. Napatawad ba niya sina Ricardo at Doña Remedios? Ilang linggo matapos ang pagkakahuli kay Ricardo, isang liham ang dumating para kay Maya mula sa piitan. Ito ay isang mahabang liham ng pakiusap at pagsisisi. Isinulat ng lalaking nagmakaawa sa kanyang tulong dahil ang matinding parusa ng batas ay nagsimula nang dumurog sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi binuksan ni Maya ang liham. Pinili niyang itapon ito sa apoy ng pugon. Hindi niya kailangang magalit araw-araw upang panindigan ang katarungan.
Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at ipinaubayan na niya ang mga nagkasala sa batas at sa Diyos. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap muli sa kanila, kundi ang pagpapakawala sa sakit. Sila ay bahagi na lamang ng nakaraan na hindi na makakapanakit muli. Sina Doña Remedios at Bella ay kapwa rin nagdurusa sa kulungan, nabubuhay sa anino ng kayamanang minsan nilang pinangarap na kawin. Habang humihip ang malamig na simoy ng hangin, isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Dr. Admi. "Saan tayo susunod, Maya?" bulong ng doktor. "Kahit saan," sagot ni Maya. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa walang hangganang karagatan. "Basta't kasama ko kayo. Walang unos ang hindi natin kakayanin." Ang istoryang ito ay nag-iwan ng isang malalim na aral sa bawat pusong nakinig. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung ilang beses siyang nadapa, kundi sa kung paano siya bumangon mula sa sarili niyang mga abo upang protektahan ang mga taong kanyang minamahal. Ang pag-ibig ay hindi isang titulo o isang singsing. Ito ay ang paninindigan at ang tapang na itama ang mali. Kahit pa ang mga nagkasala ay ang mismong mga taong dapat sanang magprotekta sa iyo. At higit sa lahat, na ang katarungan ay palaging may paraan upang makarating, minsan sa pamamagitan ng pinakatahimik na mga pasyente.